Karoon po tayo ng programa sa Wawawin, sa Tutok to Win, kung saan everyday po nagbibigay tayo ng tulong sa mga kababayan natin financially. Hanggang after 2 years, hindi ko na malaya, nagkaroon na po ng eleksyon at nahikayat po tayong tumakbo. Wala pong kaplano-plano. Ngayon, nanalo po tayo bilang representative po ng Tutok to Win party list. Tapos, after a few months, nagkaroon po tayo ng programa dito sa CNN Philippines, and I'm so grateful to be in this position na magawa yung ginagawa naming advocacy, magkaroon ng sariling programa po na Dear SB sa CNN Philippines. And ngayon is a Thanksgiving lang po kasi nakadalawang season sa po tayo ng Dear SB. It's a very challenging and humbling experience to see our kababayan sa nagsusumikap. Actually, nakaka-inspire yung show. I'm so proud of this show, not because sa mga tinutulong ko or ng programa sa mga kababayan natin. I'm so proud because marami tayong mga kababayan na despite their position in life, sa mga adversities nila, mga pinagdadaanan, patuloy na lumalaban, nagsusumikap para sa mga sarili nila, para sa pamilya nila. Yun po yung mga napipili namin tinutulungan sa Dear SB, yung tinutulungan yung mga sarili nila. Kaya ngayon po, I'm so happy na ang bilis na panahon, nakadalawang seasons na, and marami pa po tayong gagawin na tulong. As we always say, the true purpose of wealth is to help and share your blessings to others. So, tuloy-tuloy lang po yung pagtulong namin dito sa Dear SB. Yung I Want to Share Foundation po na tinatag ni Sheila Romero, kasama ko po siya sa Board of Trustees. Marami na pong napag-graduate ng mga cancer patients. So, yung last namin na graduation, mga 100 plus na cancer patients po yun. Tapos, ngayon po, patuloy po yung pagtulong namin sa kanila. Kaya ito po yung bagong fundraiser natin this coming September 15 po. So, we want this to be the biggest fundraiser of the year. After that, pagdating po ng November, we'll have our Dear SB Run. Magkakaroon po tayo ng isang run to help raise funds again for different charities. More than 5,000 or sana ang goal namin 10,000 runners, 5K, 3K, 10K. And lahat yun may kasamang mga gift packs. And yung malilikom po na pera ay pangtulong na naman po para sa mga kababayan natin. Tapos ay by the end of this year, December, matatapos na rin po yung 3 dialysis centers na pinatatayo natin. Of course, para din sa mga kababayan natin. Lahat po yan sa Metro Manila, sa Quezon City. Libre po yan. Tulong po natin yan sa mga kababayan natin. Pinatayo natin yan this year lang. So, that's to promote yung tulong po sa mga medical needs ng mga kababayan natin. Kasi, katulad po ako, yung papa ko, I just lost my dad. This year, February, dinadialysis din siya. So medyo malapit sa puso namin to. I know maraming tao or pamilya tayo na pinagdadaanan to. So ito po yung paraan para makatulong po. Simula pa lang po yan kasi yung mga project po natin sa Congress, Luzon, Visayas, Mindanao, itatayo natin dialysis centers. And ano pa ba? May mga tatayo din school this coming next year, yung pinapatayo natin school sa General Rojas Elementary School, additional school building po. And of course, patuloy na magpapatuloy ng programa na Dear SB. Season 3 na po. So marami tayong abangan dyan. Mas maraming bibigay na regalo, mas maraming tayong mga taong tutulungan, at mas maraming inspiring stories tayo na mapapanood. So, hindi po tayo nakakasigurado kung nabigyan na natin sila ng mga negosyo at mga sustainable na livelihood kung mapagpapatuloy natin yan at mapagpapatuloy nila yan. But yung mga staff po natin, lalo na po sa CNN, hinihingi ko po yung update sa mga nangyari. Katulad ng isa po, may nabigyan tayo ng tindahan, pero hindi niya na-sustain. Sabi niya, pwede bang umuwi na lang ako sa probinsya at doon na lang siguro siya mag-umpisa ulit. So, tinulungan namin siya ulit makauwi sa probinsya, bumili ng lote niya, makapagsimula ng buhay. Hindi po nakakasigurado yung nabibigay natin na tulong magsusustain. Siyempre, lahat po yan nasa sa kanila na kung magsisipag pa rin po sila. Pero karamihan po sa kanila, katulad ng mga nabigyan natin ng mga livelihood, mga tindahan,
patuloy pa rin po yung mga ginagawa nilang livelihood. Umaga-umaga pa lang, pupunta na kami sa palengke, pupunta na siya sa palengke kasi sinamahan ko siya eh. Kung ano yung buhay niya, so sinamahan ko siya sa palengke. Bumili kami ng mga isda, mga paninda, gulay. Binigyan namin siya ng tindahan, dinibenta namin. Pagkatapos may iba pa siyang trabaho. Sabi ko, grabe kung... Kaya tumatak sa akin kasi sabi ko, marami naghihirap tayong kababayan eh. Kung magsisipag lang sila at mag-iisip ng paraan, maraming paraan para umasenso, para matulungan yung pamilya, hindi lang puro hingi. So yung story po nitong amang na to, eh talagang para sa akin nakaka-inspire kasi imagine mo na lang kung wala siyang anak na may kapansanan, malamang nakapag-ipon na po siya. Dahil sa dami ng trabaho ginagawa niya, I think nagbabalot pa siya. Kasi nagbebenta siya eh. Pabayan siya ng gulay tsaka ng mga isda. Araw-araw. So, imagine mo, more than 20 years, iiwanan niya yung anak niya. Walang yaya eh. Iiwanan niya yung anak niya. Minsan niya nilalanggam. Kasi sa lapag lang. Sa lapag lang talaga iniiwanan niya. Pupunta siya ng palengke. Walang bantay. Babalikan niya. Minsan nilalanggam. So, tinatanggal na lang niya. Tapos tatrabaho siya. So, yung buong buhay niya, in-offer niya para sa anak niya. Tatrabaho lang siya para talagang mabuhay sila mag-ama. So, yun po yung isa sa mga story hindi ko po makalimutan sa programa natin na Dear SB. Bukod sa, of course, nagme-negosyo tayo, kumikita ka, nakakatulong ka pa, nakakabago ka ng buhay, nakakapagbigay ka ng pag-asa, nakakapagbigay ka ng saya. So, anong klase bang trabaho ang hanapin mo kung nandun na lahat? So, I think I'm gonna be doing this for the rest of my life. Nabigyan tayo ng platform sa gobyerno, mas malaking plataforma para mas marinig ka, mas makatulong ka. Binigyan ka pa ng programa, no less than CNN Philippines. I'm just so blessed to be in this position. So, minamaximize ko po yung blessings na binigay na sa atin ni God. So, tuloy-tuloy lang po ito. Hanggang makapagbago tayo ng from simple na mga kababayan natin, siguro community. Ngayon, kaya natin bumago ng bansa kasi kaya na natin gumawa ng mga batas. May mga pondo na rin tayong budget para mas maitulungan yung mga mas malalaking komunidad. And kung kaya natin bumago ng buong mundo in the future, why not? Pero sa ngayon, nandito po tayo sa Pilipinas. Tuloy-tuloy lang po yung pagtulong.